Magandang umaga po sa inyong lahat. Una-una, gusto kong bumati kasi napaka-successful po ng ating unlimited Christmas display launch. Ako po ay papasalamat sa lahat po ng mga nag-costume na natutuwa po yung mga bata. Akala ko maganda ng costume ko. Mas maganda pa lang mga naisipan ng mga department heads at ang mga ibang divisions ng city government. Bakit po ako humaharap sa inyo ngayong umaga? Sapagkat nakalagay po sa ating banal na kasulatan sa Juan, Kabanata 8, versikulo 32, malalaman ninyo ang katotohanan at palalayain kayo nito. Sa salitang Ingles, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Doon lumaban po si Mayor Vilma Di Macuja bilang punong lungsod sa lungsod ng Batangas noong 2010, 2 taon na nakalilipas. Natatandaan ko ang ipinamalitan ng kanyang kalaban. Si Mayor Vilma ay panga, boba, walang alam, isang pangkaraniwang, may bahay lamang. Kung talagang si Mayor Vilma ay boba, tanga, walang alam, at pangkaraniwang may bahay lamang, bakit sa loob ng kanyang panungkulan bilang punong lungsod ng Batangas, sari-saring palaman at pagkilala ang tinanggap ng pamahalang lungsod ng Batangas? Nung nanalo ang pamahalang lungsod noong sa International Development Communities bilang gold awardee sa projects category ng International Development Projects Competition at manalo tayo bilang silver awardee sa cities competition, isa naman kasinungalingan ang kanyang ikinalat sa internet. Ano ang sinabi? Hindi daw totoo na nanalo ang Batangas City. Gawa-gawa lang daw yun ng anak ni Mayora na si Atty. Andy. Pwes puntahan po ninyo ang website ng Midcom Competition. Sila po mismo ang naglalathala na tunay ang pagkamanalo ng lungsod ng Batangas. Noong nakaraang ika-13 ng November, Martes na nakaraang linggo, isa na naman kasinungalingan ang kanyang hinalat sa bayan. Kasinungalingan na inako sa mga bago
government-owned or controlled corporations engaged in the generation and transmission of electricity enjoy a number of exemptions/privileges with respect to real property taxes, including an assessment level of 10% in all its lands, buildings, and machineries, and other improvements, as well as an exemption for all machinery and equipment that are actually directly and exclusively used in the generation and transmission of electric power and machinery and equipment used for pollution control and environmental effect. Next. Whereas the province of Quezon has taken a position that independent power producers in its territory, which are not GOCCs, are not entitled to exemptions or privileges of GOCCs with respect to real property taxes on their property, machinery, and equipment used in the generation and distribution of electric power, and is now poised to enforce collection of the real estate taxes of the IPPs located in the province. Next. Whereas the payment of said real estate taxes by the affected IPPs, the obligation to pay some of which have been actually assumed by the GOCCs and/or national government, threatens the financial stability of the GOCCs, the government's fiscal consolidation efforts, and the stability of energy prices. Whereas, ito po, mahal ito, the forcible collection of the subject real property taxes by the local government units concerned will trigger massive direct liabilities on the part of NPC, National Power Corporation, PASAM, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, will increase the cost of electricity, and they trigger further cost defaults and colossal economic losses across all sectors. Next. Whereas under Section 277 of the Republic Act No. 7160, the President of the Philippines may, when public interest so requires, condone or reduce. Ang ibig sabihin muna condone sa Tagalog ay tanggalin. Ang reduce ay ibaba. The real property taxes and interest for any year in any province or city or a municipality within the metropolitan Manila area. Now, therefore, I, Benito S. Aquino III, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, order. Section 1. Ito po mahalaga. Hindi ko po gawagawain ko ha. Hindi mo i-search sa internet ang Executive Order No. 27. All liabilities for real property tax on property, machinery, and equipment, including any special levies accruing to the Special Education Fund, actually and directly used by IPPs
thereof. Next section. Ito po mahalaga. Section 2. All concerned departments, agencies, and instrumentalities of the government, including GOCCs and LGUs, are hereby ordered to strictly comply with this executive order. Ang tanong po sa atin, kung ito ay applicable lamang sa Pagbilao, bakit ito ay ginamit sa lungsod ng Dalagas? Una, sinabi mismo ng executive order na ito ay direktiba sa lahat ng LGU. Ikalawa, malinaw na ito'y applicable sa lahat ng host LGU na una pa po sa ating ang tax settlement ng una, ang San Roque, Pangasinan, ang Suwal, Pangasinan, ang Bakun, Benguet, at kasabay po natin ang Misamis Oriental. Ganun din po, they also follow the provisions of the Order number 27. Isa pong patunay na tama at legal ang ginawa ng pamahalang lungsod sa pagsunod sa Executive Order number 27 para makonekta na po ang buwis na nakalaan sa lungsod ng Batangas ay ang Board Resolution ng PESAM, ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Ito po ang ipapakita ko sa inyo ay ang Secretary Certificate ng PESAM. Ang corporate secretary po ay mula sa galing sa Office of the Government Corporate Council. Sabi po ni Atty. Elisa Acorda ay Melissa M. Acorda Pilipino of legal age with office address at the Office of the Government Corporate Council, 3rd floor, NWSS Administration Building, Katipunan Avenue, Quezon City. After being sworn in accordance with law, certified that I am the corporate secretary of the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, a government-owned and controlled corporation created by virtue of Section 49 of Republic Act 9136. Ano po ba yung basahan? Bakit po mahalagang malaman ito? Sapagkat ang NAPOCOR po ay isang government-owned and controlled corporation. Ang NAPOCOR po ay halos pangkarote, napakalaki po ng utang. Ano po ang minabuti ng national government na ang NAPOCOR ay ilagay sa management ng PESAM? So ito po ang nagpapalaki ng NAPOCOR, ang PESAM. Next. On June 28, sabi po ng PESAM, 2012, the PESAM Board of Directors passed upon Board Resolution 2012-0628-04, which states, now, therefore, be it resolved as it is hereby resolved, that the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation Board of Directors acknowledges the settlement of the real property tax obligations of independent power producer for the Ilihan Natural Gas Power Plant, letter A, within the parameters of Executive Order 27, dated February 28, 2011. Kanilang pinapayagan na ang settlement ay maging nasa loob ng Executive Order number 27, letter B, and in accordance with the implementation structure adopted in the related case of the Pagbilao Power Plant, which includes the execution of the reimbursement agreement between PESAM and the IPP.
on Arsenio Palisacan, Director General, National Economic and Development Authority. Secretary Leila M. Delima, Secretary of the Department of Justice. Honorable Gregory M. Igo, Secretary, Department of Trade and Industry. Emmanuel R. Ledesma, President and Chief Executive Officer. Bakit ko po sinasabi ang lahat ng inyo ganito sa inyo? Sapagkat ang sinabi po nila, scam, ipinagpili ng loko. Meron po ba ng loko o scam na ang mga galaw ay pinagpigay alat sa national government? Meron po ba ng loko na humingi po kami ng authority sa sangguniang panglusot bago po mag-enter into the flat tax settlement? At alam po ba ninyo na sa totohan sa pagbibigay ng approval na hindi nakakuha o outstanding po ang majority
Alcin, kay Serge Atienza, kay Claudette, kay Tio, kay Armando Lazarte, kay Marvin Manino. Sapagkat hindi po ninyo alam, ang mga konsehan po ito ang nakipaglaban po para sa atin sa sanggunian para maibigay ang mga programa at mga pondo na hinaharap sa atin. I-text nyo naman sila pag makita nyo sila. Sabihin nyo, Konsehala Eloisa, Konsehala Cudel, Konsehala Armando, Konsehala Aranda. Salamat po, thank you po. At ang panghuli, hindi ko kinakailangan kayong magpasalamat sa akin sapagkat ako ay in-appoint bilang sekretary ng Mayor Lima. Kung hindi dahil sa kanya, wala naman dito. Kahit pa paano, tumatanggap na ako ng sweldo. Paano po ba huling pakiusap? Kung kayo ay may panahon, kung kayo ay may oras, pwede po ba i-text ninyo, dalawin ninyo, si Mayor Lima Maguha, si Mayor Eric Maguha, sapagkat walang taong bayan, walang pamahalaan, walang lungsod sa buong Pilipinas na mas mahal nila bukod sa inyo. Lungsod ng Batangas, ang paglalahad ko dito ay ang paglalahad ng kalokohanan. Ibibigay na yun ng PIO. Kung ano mo sabi nila, ang si Cristo daw namatay ng Biyernes pagkatapos ng 3 araw na buhay na maguli. Kung naglabas sila ng asinumalihan sa Pitos Tonight noong November 13, 2012, ang Pitos Tonight pagkatapos ng 5 araw nag-publish ng katotohanan at sinasabi ang tax settlement ng Luzon na Batangas sa napoon ay illegal. Si Mayor Lima, pinupuli niya lang. Inidistribute ng PIO ang inilathala ng People's Tonight ngayong nakaraang November 18, 2012. Ngayong oras na ito, sa aking pagtatapos, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa akin ngayong umagang ito. Hari na tapos na ito sa araw na ito. Pero